Yung simula pa lang, grabe. Minsan ginigising ka pa sa sakit ng kamay. Actually, may mga gumigive up talaga na pumupunta rito na nga hindi kinakaya. As in, mahirap talaga. Kaya lang syempre, nasa iyo pa rin yun kung titiisin mo nandito ka na Yun. Labas muna tayo. Ayaw ko sana lumabas ang lamig Negative, pero hindi, Negative ngayon, negative 3. December 1 na dyan sa Pilipinas. November 30 dito, no? Pero tignan nyo naman, walang ka-snow. Ano raw to, nabasa ko sa mga mga vlog ganun. Parang every 7 years daw merong ganitong panahon dito sa Canada na December na, winter time na wala pa rin snow. Ito siguro yung panahon na yun. Isipin nyo, December na, wala pa rin snow. Pero malamig. Pero yung alam mo yun, parang malamig na hindi masakit sa balat. Sana ganito lang lagi, no? Perfect na ang Canada kung ganito lang lalabas ako, tinan nyo, nakapantalon pa, ewan, buwis na yun. Para lang bumili ng animal na adobong pusit. Kailangan mo pang magbihis para mamili ng wala akong kamatis. parang ito yung palengke ko. Pupunta ako doon sa superstore. Bibili lang ako ng kamatis. Kung nga pala gagawa tayo ng video, no, habang naglalakad-lakad. Bibili na ako ng sasakyan. Kailangan na bumili ng sasakyan. Kailangan na talaga. Si Jasmine nahihirapan din sa kanyang pagko-commute dito sa irregular kasi yung oras niya lamig. Mamaya na nga lang. So ayun, hanipin yung grocery ko dito. Kailangan pa magbigis. Bili lang ako nito, kamatis at sibuyas. Wala lang. Hindi, yung gawin natin video, may nagtanong lang sa akin yung tungkol sa gaano raw ba kahirap yung trabaho ko rito. Ano raw ba yung mga struggles ng pagiging industrial butcher dito sa Canada, specifically dito sa Maple Leaf. I-extend na rin natin pareho sa High Life. Actually, nagawa ko na tong video na to dati. Tawid. Ayun, madulas yan, yung mga ganyan, mga makintab na yelo na yan. Nakwento ko na to dati, mga mga hirap ng rito, ng ginagawa ko na trabaho. Paano ko ba i-explain uli? May nagtanong. Sa akin ngayon siyempre based sa experience ko lang lagi itong mga kinikwento ko. Ngayon kasi nakaka2 taon na ako rito. Wala nang kumbaga yung dating nararamdaman ko nung simula pa lang na masyado yung katawan, sakit yung kamay. Meron pa rin, pero hindi na ganun ka kumbaga tolerable na. Hindi tulad ng dati na yung simula pa lang. Grabe. Minsan ginigising ka pa sa sakit ng kamay. Actually, may mga gumigive up talaga na pumupunta rito na nga hindi kinakaya. As in, mahirap talaga. Kaya lang syempre, nasa iyo pa rin yun kung titiisin mo nandito ka na tapos saka ka pa bibigay. Mahirap po sa mahirap. Wala naman talaga madaling trabaho. Ano ba to? Yung lalo na sa amin na knife yung 8 oras na gamit mo. 5 days a week, 8 hours per day, hawak mo kutsilyo. Talagang bugbog yung yung katawan mo. Pero yun nga, titiisin mo rin. Kung paano mo lang i-survive yung araw. Totoo lang. Kasi merong time dati na yung parang hirap na hirap ka na. Parang gusto mo nang bumigay, gusto mo na magsabi sa trainer o yung
time out, hindi ka pwedeng mag time out eh. Talagang kailangan mong pilitin na tapusin yung shift mo. Yun, yung mga ganun. Iaano mo pa yung, kasi hindi ka naman sanay ng malamig dun sa ano namin, sa pwesto namin. -5. Kaya kailangan makapal yung ano mo, yung suot na jacket, yung mga ganun. Nilalamig na pala kami sa linya kasi nga hindi na ganun kapagod. Pero dati nung nasa ano pa lang, nasa stage ng training namin nung ano pa lang kami, nung probationary pa lang kami, pawis na pawis ka kasi nga pagod na pagod. Pero ngayon wala na. So ano ba bang idadagdag ko dun? Ano ba? Yung pag-a-adjust, yung kunyari yung time na gusto mo ng gusto mo umihi, ganun. Kasi doon hindi ka pwede basta-bastang lalabas lang, hindi tulad nung kasi 'di ba sa supermarket ako. Kunyari lalabas ka lang, iihi. Lalabas ka lang, okay lang, iihi ka. Doon hindi. Kasi kayo, naka-conveyor kayo. Alam niyo yung conveyor, yung automatic na gumagalaw yung yung tinatrabahuan nyo. Ngayon nakapwesto kayo doon, nakasalansan kayo, kunyari ilang kayo, 10, nakahilera kayo doon, gumagalaw yung conveyor na yon, tuloy-tuloy yun. Kaya hindi ka pwedeng aalis ka lang sa linya mo kasi alam nila na hindi hihinto yung trabaho kapag wala ka. Tuloy-tuloy yun. Ngayon magagalitan ka pagka wala ka doon sa linya mo. Maliit ka nga lang ng ilang minuto eh, mabuburyong sa iyo yung mga kasama, hindi lang yung mga trainer, yung mga red hat, pati yung mga kasama mo kasi lumalagpas yung piece mo. Every 10 seconds dumadaan yung tinitira mo na baboy. Sa amin sa loin line ganun. Ano ba? Yung simulan natin yung sa yung sa pagtitraining. Ako na nagsasabi sa inyo kung ano man yung ginagawa niyo sa Pilipinas. Kaya kahit ilang years yung yung experience niyo, pagdating niyo rito, iba pa rin yung gagawin niyo sa ibang bansa. Kaya huwag kayo masyado mag-rely sa experience niyo diyan sa Pilipinas. Kung gaano man kayo kagaling sa pagdidebo niyo ng pigi ng kasim, oo, ganun din gagawin niyo rito, pero yung volume, yung speed, ibang-iba. Pagka nasa nasa store kayo diyan kasi syempre galing na ako diyan sa supermarket. Oo, sabihin natin marami rin yung ginagawa niyo diyan, pero walang time pressure yung trabaho niyo diyan. Pwede niyo tapusin yan ng medyo relax lang kayo habang nagde-debone, ganyan. Hindi kayo yung minamadali. O sabihin na natin pagka opening kayo, kaya kailangan yung bilisan. Malayo pa rin yung yung bilis na kailangan nyo dito. Kasi dito every 10 seconds may ginagawa ka. Tapos yung 'di ba? Ang madalas na mga videos diyan sa Pilipinas na pinapapasa about sa pigi sa sa kasim, yung ham leg, yung picnic, yan yung mga pinapagawa na video sa inyo kasi yan lang yung ginagawa natin sa Pilipinas. Dito, merong mga ibang piece na hindi natin ginagawa sa Pilipinas tulad nung ginagawa namin yung sa loin. Nasa loin line kasi ako. Hindi ko man lang to na gawang i-debone sa Pilipinas kasi yung sinasabi na loin dito sa Maple Leaf, sa High Life, yun yung ginagawa namin na pork chop sa Pilipinas. Alam niyo yung pork chop, di ba? Buo yun na may buto. Ginagawa lang doon, dinadaan lang sa banso. Pinuputol-putol lang natin yun. Dito, dinidibon yun. Tinatanggal namin yung mismong laman lang. Dinidibon natin yun. Wala namang, kahit sino naman yun sa Pilipinas, walang naka-experience na magdibon yata ng buong loin eh. Lang talaga parang pinapuport chop lang yan. So wala tayong experience doon. Kaya ang hinihingi nila na video sa atin dyan, pigi lang sa kaham kasi meron namang ginagawa yun dito. Huwag kayong huwag kayong ma-offend sa mga nandiyan sa Pilipinas na
ilang years na kayo, 5 years, 10 years na kayong experience dyan sa pagbubutcher. Ibang-iba. Ay, nako. Yung kamay ko ngayon, may time na namamanhid lang siya bigla. Hindi mo alam kung bakit. Magugulat na lang ako, manhid yung kamay ko. Hindi na normal yun eh. Hindi naman nangyayari sa kamay ko yung dati, yung mga ganun. Yun lang, mahirap talaga. Yun lang. Ginawa ko lang tong video na to para sa nagtanong, no. Alam nyo na yun, ha. Like, share, subscribe, mga ganun. Mabilis na video lang. Pinapaalam.